It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang pangalan ng grupong ito na namigay ng libreng Biblia sa Region 1? Is it A, Bible Riders, B, Word Riders, o C, Ride with a Purpose? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-8888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na. At para makasiguro sa inyong sagot, kilalanin sila at abangan mamaya ang kanilang inspiring story. Hi, I'm Joshua. Hi, I'm Aaron. Hinap na. Yun na. Bata pa lamang, mahilig na si Raymond sa aso. Marami ng alagang hayop ang dumaan sa kanyang kamay. Ngunit ang pinakapaborito niya sa lahat ay si Tagpi. Konti lang kaibigan ko yung aso yun ang parang isa sa mga matuturing mong kapatid ko, matuturing mong kasama ko sa bahay, kasama ko sa hirap ng ginhawa. Masaya si Raymond sa kanyang aso. Subalit, lubos na pagkabahala ang nararamdaman niya sa aso ng kapitbahay niya na ubod ng tapang. Dinami-dami ng gabi, nakabukas yung gate nila. Lumabas yung aso. Yung aso ko, kanyang aso, isa Rottweiler na adult na talagang tingin ko sabik na kalabas. At nung lumabas siya, lo and behold, nagdo yung aso ko, sinakmal niyang bigla sa leeg. Hindi ko alam kung ano gagawin ko at that time sapagkat magkahalong gulat and takot. Gusto kong saklolohan yung aso ko, pero hindi na mapigil. Nakita ko talagang kinakagat yung aso ko sa ibang parte ng katawan. Na halos nakikita ko umaagas yung dugo. Para siyang batang nagmamakaawa sa tatay niya. Ako yun. And yung tatay niya wala naman magawa talaga. Nasa gitna siya halos ng sugatan at paghihingalo. Di makapaniwala si Raymond sa kanyang mga nakita. Ang asong tinuring na niyang kapatid ay wala na. Lumipas ang mga araw, mga linggo, at tila di na lumalabas ang aso ng kanilang kapitbahay. Isang araw, isang sulat ang natanggap ni Raymond. At ikinagulat niya ang nakasaad doon. Sinasabi niya na pasensya ka na, sana maunawaan mo sapagkat hindi pa ako tapos sa kanya. Ako pakialam, whether may sulat kasi puno-puno ako ng galit at that time. Kung paano ang feeling ko nung nilalapa ang aso ko na wala akong magawa, parang yun din yung pakiramdam ko na manhid ako. Di maintindihan ni Raymond ang mga iniwang katagang iyon. Hinayaan na lamang niyang panahon ng humilong sa kanyang sama ng loob. Ngunit ang nilalaman ng sulat ay pilit na sumusuot sa kanyang isipan. Ang dami ko rin ginagawang mga bagay-bagay. Swile ako, rebelde ko sa parents ko, nagka-cut class ako, binabaksak ko yung mga subject ko. Yung school bus namin, pumapasok, kasama yung bag ko, pero doon kasama. Marami kong mali. And yet, binigyan ako ng chance ng Diyos. At kung ako binigyan ng chance ng Diyos, I should and I must extend also that grace. Remember yung letter niya, ang sabi niya doon, hindi pa ako tapos sa kanya. Kaya kung mamarapatin, huwag sanang gantihan. It's the same thing ang dating sa akin, na kung paano ang Diyos very gracious sa akin, na nagpatawad sa akin, na dapat ako rin papunta sa impyerno. Nagkaroon din ng bagong dimension yung letter na yun na ginamit niya na kung ako, gracious ang Diyos sa akin, binigyan ako ng chance, I could extend grace also dun sa tao o dun sa may-ari ng aso na lumapa ng aso ko. Napatawad na ni Raymond ang may-ari ng aso. Sa pagdaan ng panahon ay napagtanto ni Raymond na sa kanya man ay hindi pa tapos ang Diyos. Patuloy na hinuhubog ng Diyos ang kanyang karakter. Gaya ng training na ginagawa ng kanyang kapitbahay sa aso niyang pumatay sa aso ni Raymond. Sa puntong ito, naunawaan ni Raymond ang ibig sabihin ng kapitbahay na hindi pa siya tapos sa kanyang aso. Anong natutunan mo, Joshua? Ako ang natutunan ko, kailangan mong magpatawad. Ako ang natutunan ko, Joshua. Kailangan rin natin siya patawarin kasi si Lord rin ang nagpapatawad sa kanya. Thank you! Bye-bye! Oh, ikaw, Felicia, anong natutunan mo?
natutunan ko dito or nakikita ko dito is that minsan hindi natin maproprotektahan yung mga anak natin, from tragedies like that. Masakit yun, Peter. It's very difficult. Pero it's so assuring na meron tayong Ama sa langit, no? That knows exactly kung ano yung nararanasan ng mga anak natin, and He will heal them. That's His promise. Diba? That's so true. Ako naman, our perspective changes depending on, if we're the guilty one, we say to the Lord, Lord, extend to me your grace, extend to me your mercy. Oo nga. But kung iba ang guilty, Lord, I want justice. I want you to judge him. Ganon. But when it's us, we plead unto the Lord for mercy, for grace. And siguro nga, yun yung naramdaman ni Raymond, no? Yes. Nakita niya na in spite of his own pagiging makasalanan, no, pinatawad siya ng Panginoon. And that yun na nga, na God is still at work. Amen. With him. Kaya yun, ang galing kasi, the Lord used yung mapait na karanasan niya to be able to reveal Himself to Raymond. So yung mga pinagdadaanan nating mahirap, nire-redeem ng Panginoon. Yes. He's able to use it para lalo pa natin siyang makilala. Amen. Yes. Alam niyo po, hindi madali ang dinaanan ni Raymond na ang isa niyang mahal sa buhay, yung kanyang asong si Tagpi, ay mamatay, at ganun-ganun na lang ang mangyari. Pero alam niyo po, naiintindihan ng Panginoon yun kasi pati ang Panginoon, Diyos Ama, nakita niyang dumaan sa napakasakit, na nakaranasan ang sarili niyang anak, si Jesus. At binigay niya ang kanyang anak para tayo ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. If you are going through something, maaaring meron kayong mga sama ng loob, mga hinanakit dahil sa isang nangyari sa inyo, naiintindihan kayo ng Panginoon. At siya lang ang tanging makapagpapalaya sa inyo from that situation, at gagamitin niya yon para sa inyong ikabubuti. Kailangan lang tayong lumapit sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para kami ay maligtas at magkaroon ng bagong buhay. Humihingi kami ng tawad, Lord. Minsan ang bilis naming manghusga. Gusto naming gumanti, Lord. Ikaw, Panginoon, kung ano-ano nangyari sa'yo, pero tahimik mo lang itong tinanggap. Dahil mahal mo kami. Dahil gusto mong manumbalik kami sa'yo. Lord, isinusuko ko ngayon sa'yo ang aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas, at naniniwala ako, Panginoon, na gagamitin mo ang aking nakaraan para sa aking ikabubuti. You can turn my life around, Lord, for good and for your glory. Thank you, Father. Maraming salamat sa pangako mo, Lord, na kung ano man ang inumpisahan mo ngayon sa akin, ito ay ipagpapatuloy mo, and you will complete it. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, God brought you out from sin zone and transferred you into His grace zone. Balitaan niyo naman kami, kapatid, sa inyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. At sa Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Sa pagtanggap mo kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang. Welcome sa pamilya ni Kristo. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Please text us your new decision. Our texting instructions are on your screen. Now that you are in God's grace zone, trust Him daily. Trust Him no matter what.
Even in your love life, trust in the Lord all the more. Tama, gaya ng ginawa ni Owie. Ang bida ng ating kwento ay si Owie, isang sikat na DJ, voice talent, writer, at single mom. After college, gusto ko agad mag-settle down. Gusto ko agad magkapamilya, gusto ko agad magkaanak. And then I got into one relationship after another, and I became a single mom at 23. Hindi naging madali sa ating bida nagampanan ang papel bilang ina. Love life-wise, parang, guys would get to know you. Tapos parang, ayan, makipagkaibigan and all. But pag na-realize na nila yung bigat ng responsibility, makikita mo na ng isa-isang lumalayo or makikita mo instant turnaround. Pumasok sa eksena ang isang extra, si Romel. Bandmates ko is karamihan married. Ayun, naglalakihan yung mga anak nila. Sabi ko rin sa sarili ko, gusto ko nun in the future. Si ganito may boyfriend na, si ganito engaged na, si ganito may asawa na, si ganito malapit na rin silang ikasal. Ako parang, ako na lang yung walang boyfriend. Sa birthday party ng isang kaibigan, nagsimula ang lahat. Kilala ko siya dahil siya si Romel. Banda siya. Marami kaming common friends. In fact, yung daddy ni Cristo and si Romel are good friends. At dooy hindi na tinantanan ng extra ang pinagdarasal niyang the one, si Owie. Noong una nga, hindi ako naniniwala doon sa sabi nila may electricity. Para tumatakbo na rin sa utak ko na kailangan ko ihatid si Owie, kailangan mas maging mahaba yung gabi namin. At ilang araw lamang ang lumipas. For some reason, parang hindi ko na mapigilan yung hawakan yung kamay niya. I felt na parang nag-hyperventilate ako. This is it. Parang you're the one. Ito na yun. This is it na eh. Naalala ko, naglabas siya ng Bible. And I went to 1 Corinthians 13. And I said, if you say that you love me, this is what it means to love me. At ang dating extra ay unti-unting naging bida sa buhay ni Owie. Out of nowhere. Wala nga akong sing-sing, nakakaya. Pero yun, lumuhod ako sa harap niya and sabi ko, will you marry me? No frills, no audience, no ring, nothing. It was just me, him, and God. And I said yes. Nilatag ko yung plano ko. Alam ko ma-appreciate ng pamilya niya and ni Owie. Yun yung wish ko na before my mom's birthday, and then I want that guy na sabihin niya sa lahat ng kapatid ko that he's gonna marry me. And hindi biro yun kasi 7 kami magkakapatid. He spoke to all 6 of my siblings. Ang kwentong pag-ibig ay nauwi sa kasalan. Pasalamat kaagad ako na binigyan ako ng God ng sobrang bait at sobrang ganda at sobrang pagmamahal sa tao, sa pamilya ko, sa akin. When I see him and Cristo, my son, together, it's like all the time I wanna cry. So I'd have my 2 boys hug me and kiss me, and I'm like, God, this is exactly it. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Bakit ganito ang pag-ibig? Bakit ang hirap mag-budget? Bakit hindi ako crush ng crush ko? Ay, ilan lamang yan sa mga katanungan na hinahanapan natin ng sagot sa The Bucket List portion tuwing Martes. At dito sa aming 24-hour prayer center, patuloy na dumadagsa ang katanungan na yan. Tulad nito, mula sa bucket list ni Ira Jovet. Bakit ganito ang buhay? Parang walang katapusan ang mga problema. Ira Jovet, thank you sa pagpapadala mo ng iyong bucket list. Alam mo, sabi ng isang preacher, na minsan sa buhay, parang nanggaling pa lang tayo sa isang problema, papasok na tayo sa isa pang problema. No? Siguro naiisip ko, I used to think na, kasi kapag maganda palagi, hindi tayo tumitingin sa taas, di ba? Hindi tayo humihingi ng tulong. Pero pag tayo dumadaan sa mga problema,
napapalapit tayo sa Panginoon. I think that's one reason why. Pero ang isa pa, alam mo ang mga adult, yung mga matatanda, meron din tayong ABC. Yung sinasabi nilang adversity builds character. 'Di ba? Kung gusto mo maging patient, 'di ba dapat matuto kang mag-intay, 'di ba? So may mga problema na nangyayari para magkaroon tayo ng character building experience, 'di ba? Para lalo tayong maging matatag, 'di ba? But it also says in the Bible, sabi ni Jesus, in this world we will have trials. We will have trials. So talagang darating po yan. Pero may pangako po siya. But take heart, sabi niya, I have overcome. Mapagtatagumpayan din natin ang mga problemang ito. May ending din yan. Kumbaga, giginhawa rin ang buhay natin. Basta't nakatingin lang tayo at nakatutok tayo sa Panginoon at tayo ay nananalig sa Kanya. Ano ang kasalanan ng mga sundalong Pilipino noon kung bakit nagtago sila sa mahabang tunnel na ito? Kung kasalanan ang gumamit ng drugs, ano ang panlaban sa mga drug users para magbago? Ang kanilang kwento at ang aming papremyo, susunod na. Kakasuhan namin kayo ng illegal possession of drugs. Ito ang Malinta Tunnel na matatagpuan sa koridor. May haba ito na 836 feet. 10 taon ang ginugol ng mga Nooy bilanggong Pilipino sa paggawa nito sa ilalim ng pangunguna ng mga Amerikano. Ito bomb-proof shelter siya outside, hindi ito sa loob. Kaya maraming nag-collapse na tunnel sa loob. Itong mga Hapon, bago sumurinder sa mga Amerikano nung retaking, ayaw nilang sumurinder. Mas gusto nila yung mamatay na ginawa nila yung mga dinamita, tinali sa katawan, pumunta sila sa mga lateral tunnel, andyan yung pagkain, andyan yung gasoline station. Bago nila sinindihan yung dinamita, sumabog. So kaya nakikita mo ngayon sa mga ibang lateral, nag-collapse siya. Di lamang naging taguan ng mga sundalo ang tunnel na ito. Ito rin ang nagsilbing opisina ni General MacArthur. Dito rin ginagamot ang mga sundalong nasugatan. Marami ang namatay at ang iba naman ay naagapan at nabuhay. Makikita rin dito ang iba't ibang gamit pandigma na napreserba pa. Tinawag siyang Battery Way in honor of 2nd Lieutenant Henry Way na namatay sa serbisyo sa dito sa Pilipinas ng mga 1900s. Ito ang pinanlaban nila ng mga Hapon sa Bataan kasi ito ang most effective na battery nung panahon na yon. Ang Malinta Tunnel ang sumasagisag di lamang sa kagitingan ng ating mga sundalong Pilipino noong World War II, kundi simbolo din ng pag-asa na sa bawat dilubyong nararanasan natin sa buhay, there's always a light at the end of every tunnel. Tama yan, Felici, no? That tunnel represents also their perseverance, to go through that tunnel and knowing that at the end of that tunnel, sana we expect to see light. Kasi when we see that tiny light, there's that glimmer of hope that builds up inside of us and it propels us to keep on going. Maski na mahirap yung daan and it's dark and we're getting hit left and right, but we'll continue to persevere. And that's how life is. Na we face trials, we face storms, but our greatest consolation is that God knows every time we go through these things, these challenges. Yes, He understands perfectly. And He leads us in triumph. Diba? Yun yung promise. I think the thing that is very important, Peter, is that alam natin yung mga pangako ng Panginoon. Yes. Kasi that's the one that will give us the strength to keep on keeping on. Amen. Diba? Amen. I love that. Keep on keeping on. And we want to pray for all those watching right now. Perhaps you're facing a trial, the trial of your life. Perhaps you're in the valley or you think you're in a tunnel and it's so dark.
You're looking for that tiny light in that tunnel. And you're wondering, does God really know where I am and what I'm going through? Or you're battling an illness. Kung ano man yung mga challenge nyo, we can bring that to the Lord. That's the good news. He cares enough. He loves you enough. Let's pray. Our Father in heaven, we come to you today boldly to your throne of grace to obtain help in time of need. Because you're the God that promised us, I will never leave you, I will never forsake you. Wherever we are at in our walk, in our journey in life, Lord, you are there. You shall never, ever forsake us. And Lord, we pray right this moment for everyone watching right now, those that are in the tunnels of their lives, those that are walking through the valley, those that are in situations that they don't know their way out. But they look up to you, the God of heaven and earth, the God who makes a way when there seems to be no way, the God of miracles, the God who we can entrust our lives completely and put it in your hands. And we know, Lord, that is the safest place to be. So, Lord, in the name of Jesus, we just declare the power of your name unto every situation, unto every sickness, every infirmity, every trial, every challenge. We say, in the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be set free. In the name of Jesus, receive wisdom from above, that you know exactly what to do and where to go. The Lord himself is the one leading you. Receive that, kapatid, that hope that will never perish, that hope that always lifts up. Even now, that great hope is Jesus Christ. Receive it in the name of Jesus. There's someone now who is battling cancer stage 4, and you're just so confused and so depressed. It's cancer of the lungs, and the Lord has you've been trying to reach out, you've been trying to pray, and you think that your prayers are not going even through the ceiling. But the Lord sees your heart. The Lord knows your pain. The Lord knows your situation. And even now, the Lord is touching your lungs. He's touching your body. He's removing every cancer cell from your body now. Receive that healing in the name of Jesus. There's also a parent that is so distraught because your 14-year-old daughter is so rebellious and just does whatever she wants to do. And she answers you back. So even now, the Lord is saying, entrust her to me. I am the God who holds her heart in the palm of my hand. I can turn it whichever way it pleases me. Even now, receive that hope that God is in charge of your daughter's life. Receive that in the name of Jesus. There's also someone watching right now. You've been looking for a job for the last few months and nothing has, all your applications, nothing has come back to you. Even now, the Lord is opening a way and you're going to receive a call. Receive that, kapatid. The Lord knows your need and He is going to meet that need in Jesus' name. Yes, there's someone with breast cancer. The Lord is healing you. Receive that healing right now in the name of Jesus. There's also someone with liver cirrhosis. The Lord is healing that right now. Receive your healing in the name of Jesus. There's someone who is heartbroken. You are heartbroken. You're calling upon the Lord in your distress. And His answer to you is that the first heart that was ever broken was the Lord's, was His. Kaya't naiintindihan ka niya. Nauunawaan ka niya. And He will help you, and He will heal you, and He will restore you, and His plans for you are good, are good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung kasalanan ang gumamit ng drugs, ano ang panlaban sa mga drug users para magbago? It can create real change. Ang kanyang kwento at ang aming papremyo susunod na. Buyunero. Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? And wasak. Lumayas ka dito ngayon din. Binibigyan mo kami ng kahihiyan. These are true-to-life stories of people who experienced hope in spite of their dark past. Do you want to know how the Lord intervened in their lives? A DVD with these 2 telemovies will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your donation will help us produce more stories that can inspire and change lives. Isang mabisang paraan upang masugpo ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot ay ang pagbabago sa mismong drug user.
Ito ang ipinakita ng Word Riders Philippines nang magpamigay sila ng 35,000 Biblia sa mga drug surrenderies ng Region 1. Kasama sa nasabing programa ang Philippine Bible Society, Philippine National Police Region 1 at ang mga local government units ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Yung power ng ating Panginoon, walang limits yun. At ang salita niya na napapaloob sa Bible, napaka-powerful nun. And it can change lives, no? It can change direction of people's lives. It can create real change. Imbes na mga baril, mga Biblia ang bitbit ng mga pulis na siyang makakatulong sa tunay at pangmatagalang pagbabagong buhay ng mga drug surrenderies ng rehiyon. Siyempre, takot sa Diyos. And of course, kung takot ka sa Diyos, siyempre parang mahal mo na rin yung Panginoon. Siyempre, at the same time, pababa na rin yan. Mahal mo ang iyong pamilya, mahal mo ang iyong sarili. So, ang importante talaga sa tao, may kinakatakutan kayo. Malaking bagay din ito sa pamahalaan at sa kapulisan dahil nagkakaroon ng bagong mukha ang kadalasang madugong kampanya kontra droga. Itong bagay na ito yung soft side ng aming kampanya laban sa illegal na droga. Kumbaga mas malaki ito dapat na portion ng aming kampanya. Yung spiritual at saka yung mga ibang bagay na magiging kapaki-pakinabang. Holistic nga, kagaya ng sinabi mo. Maliban sa pamamahagi ng Biblia, naging pagkakataon din ito upang maiparamdam sa mga drug surrenderies na mahal sila ng Panginoon at may pag-asa pang magbago. Uri kayat mo't agbalyo no awan ni Apo king ka, awan lata. Dapat agbalyo ka nga pati ni Apo ket isugot mo patyem suna tabno tultuloy nga maawan DJ Kastang. Isa lamang itong patunay na ang gyera kontra droga ay hindi dapat lutasin sa madugong paraan, kundi ang tunay na pagbabago ay matatagpuan lamang sa tanging pagpapatawad at pagmamahal ng Panginoong Hesus. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang pangalan ng grupong ito na namigay ng libreng Biblia sa Region 1? Is it A, Bible Riders, B, Word Riders, o C, Ride with a Purpose? Itawag lang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Sa buhay, kapag nasa sin zone tayo, karamihan ang tingin sa atin wala ng pag-asa. Minsan, wala na tayong masasandalan. Puro na lang condemnation. Minsan, wala na ring matatawagan. But the good news is, Jesus is calling us out from sin zone. Jesus said in Luke 5:32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. At sa ating wika, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. So God, thank you for calling us out from sin zone and calling us into your grace zone. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. At ako naman si Peter Kairos na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. God bless you! Bakit sila may pera, bakit ako wala? Bakit sila may pambili ng merienda, ako wala? Bakit ang pera ko eksaktong pamasahe na pag nalaglag yung 5, hindi na ako makakauwi? Datingan dito yung malalaking fast food company na naka-apekto sa aming daily income. Sa akin, nung nagpaplano ko, ba't ka magtatayo dyan? Sino ka? Hindi ka naman kilala. Hindi ka naman nag-culinary.